بيان ضخم. ايش اسمه؟ باب بيان شيء من انواع باب بيان مساحة. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ وعليكم السلام الله. مأخوذ من وضع الخطوط في الأرض. عليكم السلام. الخط يخط في الأرض. طرق. الطرق. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل شرحنا في كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Okay, pagpatuloy natin yung pag-aaral ng ating libro. Kitab al-Tawhid ng Shaykhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dito tayo sa chapter, page 82. طيب، في هذا الباب الإمام محمد بن عبد الوهاب يريد أن يبين أن هناك أشياء يطلق عليها اسم السحر. Dito sa chapter na ito, gustong linawin ng Shaykhul Islam na may mga bagay na kabilang sa panggagaway o tinatawag na sihr o panggagaway. يطلق عليها اسم السحر ولها حكم السحر والساحر. Okay. Paglilinaw na may mga bagay na tinuturing na kabilang sa panggagaway. Ang kahatulan ay panggagaway. At ang gumagawa nito ay nahulog sa panggagaway o manggagaway. إيش هو حكم السحر؟ Okay? Nung nakaraan ang tanong, ano daw ang hukom sa panggagaway o sihr? Kala kufrun akbar. السحر كفر أكبر. والساحر؟ Okay. Ang manggagaway naman, kung ang sihr ay kufrun akbar, ang manggagaway, tao. Kafir. Kafir. Ang sihr, ang panggagaway ay kufur. Ang sahir, ang manggagaway, ibig sabihin siya ay kafir. طيب، قال هناك أشياء يطلق عليها اسم السحر ولها حكم السحر والساحر، وهناك أشياء يطلق عليها اسم السحر لكن ليس لها حكم السحر ولا الساحر. Okay. May may bagay na tinuturing na sihr at ang kahatulan ay sihr at sahir ang gumagawa nito. Pero may mga bagay naman na tinuturing na sihr pero hindi ang kahatulan niya ay sihr. At ang gumagawa nito hindi rin maituturing na sahir. طيب، متى يأخذ هذا الشيء اسم السحر وحكم الساحر؟ Ngayon, kailan daw nagiging sihr at ang gumagawa nito ay sahir o manggagaway? Kailan yun? متى يأخذ الشيء حكم السحر والساحر؟
واحد. Okay, number 1. إذا كان في عمله استعانة بالجن وصرف عبادة لغير الله. Kung ang bagay na ito ay mayroon daw pagpapatulong sa jinn, إذا كان في عمله صرف الثاني استعانة أو صرف العبادة. صرف العبادة أنا نفسه. ذبح، أنا أقصد الذبح. Okay. والاستعانة خاصة. الاستعانة برضو من العبادة. Okay, number 1 sinulat, kapag ka ang isang gawain ay pag-uukol ng isang pagsamba sa iba pa bukod kay Allah, ito ngayon ay sihr. إذا ادعى علم الغيب. Pag-uukol ng pagsamba at pagpapatulong. Okay, yung pangalawa, yung pag-aangkin ng kaalaman sa mga ghaib, mga nakalingid na bagay. طيب قلنا هناك أشياء يطلق عليها اسم السحر وليس لها حكم السحر والساحر. أعطوني مثال. Okay. May mga bagay daw na itinuturing na sahir pero hindi ang hukom o kahatulan ay sihir at sahir ang gumagawa. Hindi maituturing ang kanyang kahatulan na panggagaway at ang gumagawa ay manggagaway. Hindi. Ano daw ang halimbawa? بعض الأوقات أشياء عندنا تعجبنا ما نعرف كيف، يعني زي مثلا الذكاء الاصطناعي الآن تقول والله إنه سحر. ليش؟ شيء خفي علينا، كيف جمع المعلومات هذه؟ لما أطلب منه معلومة معينة يجمعها لي ويحطها في نقاط ويسوي، فأقول أنا سحر. سحر على سبيل إيش؟ ليس على سبيل إنه له حكم السحر والساحر وإن في استعانة بالجن، لكن من شدة ذهولنا. بعض الأوقات الذهول، يعني كيف صار هذا الشيء؟ بعض الأوقات تدخل محل فيجيك البائع فيجلس يتكلم معك، أنت دخلت المحل ما تريد هذه السلعة، لكن بسبب كلامه اشتريتها. تقول والله يعني بسبب كلام البائع. ايوه، تقول والله سحرني وخلاني اشتري. يعني كلامه كسحر. ايوه، كانه سحر، اثر علي واشتريت هذه السلعه وانا لا اريدها. نعم. فاحنا نطلق على هذه. نعم. ايوه، على هذه الامور. وهناك حديث ان من البيان للسحر. نعم، هذا هو. Okay, yung pangalawang panayan, may mga bagay daw na tinuturing na sihir. Pero ang kahatulan niya ay hindi sihir at ang gumagawa nito ay hindi ang hatol ay manggagaway. Halimbawa, sa panahon natin sa ngayon, may mga bagong teknolohiya na hindi natin kayang maabot ng ating isip. Parang hindi natin maabot ng ating isip, parang tinuturing natin magic. Magic. Kunyari, yung simple mong cellphone, para bang kaya mong buksan ang buong mundo na nakikita mo. Di ba? Parang siya isang magic. O kaya naman, pumasok ka sa isang mall. Yung tendero sa galing ng kanyang panalita, para kang na magic. Wala kang planong bilhin yung paninda, napilitan kang bumili. Yun daw ay kabilang yun sa tinatawag na sihir. Pero ang gumagawa, hindi pwedeng mahatulang manggagaway. At ang kanyang gawain ay hindi panggagaway. Nice come. Nabudol. أول حديث معنا في الباب قال الإمام محمد بن عبد الوهاب، طبعا جاب السند، قال حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا عن حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. Dito yung hadith nito ibinigay ng ang sanad ng hadith. إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. Okay. Inshallah, memoryahan natin itong mga terminolohiya na ito. Tunay na ang iyapa, ang tarp at ang tiyara ay kabilang sa jibt. Iyapa, tarp, tiyara, jibt. عيافة. العيافة معناها زجر الطير، يعني ايش؟
تحريك الطير نعم. قول هنا ترميه زجر طير. Sa translation, alam niyo ibig sabihin ng pagtatabog. Pagtatabog ng ibon. Kunyari, sa magitan ng pagpupul ng bato para siya ay pinapalayas yun. Ibig sabihin ng pagtatabog ng ibon. طيب تحريك الطير العيافة تحريك الطير يجون عند الطير ويحركون فإذا ذهب يمين تفاءلوا وإذا ذهب شمال تشاءموا. Tingnan nyo, kapag tinabog yung ibon, kapag lumipad sa kanan, sila may pamahiin na maganda. Pero kung lumipad sa kaliwa, minamasama niya yung pangitain, para may pangitain ng parang kamalasan, kasalungat. Maraming salam. Isa pa yan, pati sa mga number. Binanggit din niya ng mga scholar, pati yung mga number. طيب أو يزجر الطير فإن ذهب يمين سافر وإن ذهب شمال لم يسافر. O kaya yung ibang nagpaplanong gagawin ng isang bagay, magbibiyahe. Kapag lumipad ang ibon sa kanan, maglakbay siya. Pagka hindi siya maglakbay kasi nakikita niyo yung masamang pangitain. Yan ang pamahiin, malas. Walang katotohanan. Yan yung mga pamahiin, hindi realidad siya. At yun ay shirk. والعيافة من الطيرة لأنها تشاؤم وتفاؤل لكن العيافة خاصة بالطير فقط أما الطيرة فهي التشاؤم أو التفاؤل بكل مسموع واحد سمع اسم إنسان فتفاءل أو تشاءم أو مرئي خرج شاف واحد معاق فتشاءم أو بمكان يقول هذا المكان كل ما أمر من عنده تصير لي مصيبة أو كل ما أروح لهذا المكان تصير لي مصيبة أو بزمان بعضهم يقولون يوم 13 يتشاءمون منه بعضهم كذا. الطيرة تعم التشاؤم كله أما العيافة فهي خاصة بالطير فقط. Ang kaibahan ng al-iyafa, espesyal lamang siya sa ibon. Samantalang ang tira, okay, yun din ay yung nakikinita mo yung masamang pangitain. Pero sa lahat ng bagay, halimbawa, kapag ka nakarinig ka ng isang tunog, maaaring inisip mo na mayroong malas, o kaya mayroon kang nakita, o kaya isang lugar, o kaya panahon. طيب ماذا يقصد أن عن الزمان؟ الزمان يوم 13 يعني تاريخ نعم. Ang panahong tinutukoy pala, yung pizza. Halimbawa, yung pizza 3 yun ang araw na kuwan. Yun ang araw na malas. والعرب كانت تتشاءم من شهر صفر. Ang mga Arab tinuturing din nilang malas ang buwan ng Safar. كذا ها شوف الشيخ مصطفى يقول موجود عندنا في اليمن كذا نفسه يتشاءمون. طيب يوم 13 كذلك يا إخوان التفاؤل والتشاؤم بأسماء الطيور كيف خرج Dito naman daw sa pagtingin ng dito pangitaing masama, malas o kaya buenas sa magitan ng mga pangalan ng mga ibon. Paano daw yun? خرج رأى هدهد يتفاءل ولا يتشاءم؟ يتفاءل لأن الهدهد من الهداية. Ang ibong hudhud, di ko alam kung ano sa atin ang hudhud. Kapag nakakita ng ibon ng hudhud, tinuturing nila yun na buenas. Kasi ang hudhud galing sa katagang huda, guidance. والغراب يدل على الغربة. Yung uwak naman, ang uwak naman daw ay malas. عليكم السلام. طيب فالتشاؤم والتفاؤل بأسماء الطيور. Kaya yung pamahiin sa pamagitan ng iba't ibang pangalan ng mga ibon. Yan ang iyapat. Special sa ibon.
طيب قال هذا أول شيء. وهي طيب بعد ذلك قال الطرق الخط يخط في الأرض. Yung tarak naman, ito yung pagguguhit sa lupa. الطرق الخط يخط في الأرض مأخوذة من إيش؟ من وضع الخطوط في الأرض وهي الطرق. Kung bakit tinawag siyang park, kasi nanggaling siya sa salitang khutot. Khutot, linya, ng tinutukoy ay ang daan na inilagay sa lupa. Pero tinutukoy doon yung pagguguhit. Sheikh, mamana ho. طيب طيب دقيقة. طيب الخط يخط في الأرض مأخوذ من وضع الخطوط في الأرض وهي الطرق. Na. طيب يأتي عند الكاهن فيسوي زي كذا. الكاهن في الأرض يسوي زي كذا Okay. Yan ay ginagawa pala ng بدون عدد. ginagawa ng manghuhula o mangkukulang o manggagaway. أي Siya ay guguhit ng mga linya sa lupa. طيب بعدين ايش يسوي الكاهن؟ يمسح خطين بعدين خطين بعدين خطين بعدين خطين. كم بقي؟ واحد تشاءم بقي خطين تفاءل. Maglalagay siya ng maraming linya sa بدون عدد lupa. يسويها بدون عدد يسويها. Tapos, bubura siya ng tigda dalawa. Kapag ang maiwan ay isa, yun ay malas. Kapag ang maiwan ay dalawa, yun ang puinas. طيب قال والطيرة قلنا أن التشاؤم والتفاؤل بمسموع أو مرئي أو بمكان أو زمان وهذه لها أحكام نأخذها بإذن الله عز وجل في باب مستقيم. Okay, patungkol dito sa tira, yung pagtingin ng buenas at malas sa magitan ng boses o kaya bagay na nakita o kaya sa lugar o kaya sa panahon, yung pizza. Okay? Mayroon daw tayong special na topic na tatalakayin ang tira. بعضهم Hindi natin شفتم madetalye sa يقع ngayon. في الوردة يأخذ ويقطع ورقة 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 ويحكم هذا يفعل ما أو لا يفعل. يفعل يتشاءم أو لا يتفاءل. Halimbawa, yung rosas, isa-isahin na tanggalin yung kuwan. Hindi yung binabanggit niya, malas, buenas. يا أخوان ولا يجوز المزح حتى المزح فيها ما يجوز. واحد يقول لك لا نسويها نمزح لا مزح لا يجوز فيها. Sa mga bagay nito, basta't may connection sa ating pananampalataya, halimbawa yung dito sa topic natin na ito, malas, buenas. Kunyari, kung ginawa natin na parang biro, kunyari, bibiro ka lang, hindi daw ipinahintulot. Kasi bahagi yan ng ating pananampalataya. طيب هذه الأشياء لها اسم السحر. Okay, lahat ng mga bagay na ito, itong ating natalakay, kabilang sa sihr. لذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب أتى بهذا الحديث في هذا الباب. Ito ang dahilan kung bakit tinilakay ng may akda dito sa librong ito, buong chapter. المناسبة بيان أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت أي من السحر. Ang hadith na ito, ang kanyang connection sa ating chapter na ang tatlong ito, Iyafa, Tarq at Tiyara, ay kabilang sa sihr. أخذنا رنة الشيطان الجبت رنة الشيطان لا أي. طيب قال الجبت رنة الشيطان. إيش معنى رنة الشيطان؟ صوت الشيطان. Ito pa لأن yung, الذي يدعو إلى الباطل دائما من هو؟ الشيطان. ito pa yung jeep na piniliwanag niya.
Ito daw ay tunog. Tunog ng shaitan. كله الحديث كله كيف صوت الشيطان؟ صوت الشيطان ماذا يقصد هنا؟ صوت الشيطان. لأن الشيطان هو الذي يدعو. نعم. إيه. إيش اللي خلاه يسوي العيافة أو الطرق أو وسوسة الشيطان له، صح؟ نعم. فشبهها بصوته. الجبت إيش هو؟ تعريف الجبت. الجبت كل ما هو كل ما لا خير فيه فهو جبت. كل شيء لا خير فيه. لا خير فيه فهو جبت. وبعض الأوقات يفسرونه بالمثال زي ما أخذنا في اللقاء السابق. بالمثال. يعني مثلا عمر بن الخطاب قال الطاغوت إيش؟ الساحر. نعم. عفوا الجبت الساحر. الطاغوت قالوا الشيطان. نعم. ويفسر كذلك الطاغوت بكل من ادعى علم الغيب. ويفسر الطاغوت أوقات بأسماء أناس، يعني فرعون طاغوت. فهنا التفسير بالمثال، لكن التفسير اللغوي للطاغوت ما تجاوز العبد به حد. عرفت؟ هنا التفسير الجبت كل ما لا خير فيه فهو جبت. هنا فسروا بالمثال، مثل عليه أنه رنة الشيطان. ليش قال رنة الشيطان خاصة؟ لأن الشيطان يدعو إلى هذه الأمور. نعم. لأنه يوسوس. ويوسوس للفاعل الذي ذهب يتطير أو ang jeep, kung bakit tinawag dyan na boses, tunog ng shaitan. Una daw ang meaning ng jeep, lahat ng bagay na walang kabutihan, siya ay tinuturing na jeep. Lahat ng bagay na walang kabutihan. Dito sa libro, ang jeep, ang paliwanag ay tunog ng shaitan. Ang tinutukoy doon, yung bulong ng shaitan, yung kanyang panguudyok sa mga tao na may hulog sa iba't ibang uri ng mga seher na ito natin na talakay. Yun ang kanyang panguudyok, bulong ng shaitan. Na. طيب الحديث الآخر. الحديث الثاني من اقتبس Alam niyo ibig sabihin ng sumipi? من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. كيف الاقتباس؟ من اقتبس أي أخذ. والمراد هنا تعلم. أخذ العلم، علم النجوم. نعم. شعبة طائفة. طيب كله يدخل في التنجيم. نعم. يعني طائفة النجوم. أيوة. من تعلم علم النجوم المنهي عنه. طيب من اقتبس شعبة من النجوم أي تعلم وليس العلم الفلكي. من تعلم علم النجوم المنهي عنه وهو علم التأثير. علم النجوم علم مباح وعلم محرم، وراح ناخذ حكم سيأتينا في باب مستقل كذلك. Okay, yung hadith na ito, itong translation, ang sino mang sumipi ng isang sangay mula sa astrolohiya. Ibig sabihin, ang sino mang kumuha ng kaalaman sa anumang grupo ng astrolohiya. Yung kaalamang ipinagbabawal ang tinutukoy dito. Okay? Siya ay kumuha ng kaalaman sa panggagaway. Yun ang ibig sabihin. Ang astrolohiya, yun ang paniniwala ng mga isang uri ng pamahiin na ang mga bituin ay mayroong impluwensya sa buhay dito sa mundong ito.
Ay, iba-iba naman. Yun, iba naman ang falling star. Yung mga pag-aaral sa sitwasyon ng bituin na mayroon daw itong mayroong impluwensya sa mga mangyayari dito sa mundong ito. Pangitain, iba naman ang pangitain. قال هنا وهو علم التأثير أي يعتقد أن النجوم تؤثر على الأحداث الكونية فيعتقد أن سبب الزلزال هو النجوم Okay. وأن سبب غلاء الأسعار في النجوم وسبب المطر كذلك النجوم هذا يسمى علم التأثير. Yung tinutukoy natin na impluwensya ng mga bituin, yung mga nangyayari dito sa mundong ito, pinaniniwala nila. Kunyari, ang dahilan ng lindol kasi ito impluwensya ng bituin ganito. Ang mga pangyayaring mga sakuna kasi yun ay resulta ng resulta ng mga bituin. طيب قال من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. Naman na zada mazad. زاد أي كلما زاد علمه زاد سحره وإثمه. At nagdaragdag siya ng idiniragdag niya. Nang ibig sabihin daw dito, habang lumalalim o nadadagdagan ang kanyang kaalaman sa astrolohiya, naragdagan din ang kanyang kasalanan at pagiging manggagaway. أي كلما زاد علمه من النجوم زاد سحره وإثمه. طيب الشاهد يا أخوان. Okay. Ano daw ang pinaka-sipit sa hadith na ito? Connection sa ating chapter. المناسبة. Okay, yung kanyang connection. نعم. نعم التنجيم أن التنجيم نوع من أنواع السحر. Ang astrolohiya ay isang uri ng siher. Yun ang kanyang connection sa ating chapter. التنجيم نوع من أنواع السحر. طيب الحديث الآخر من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك. Yung sunod na hadith, ang sinumang nagbuhol ng isang buhol. Ito yung tali na binubuhol. Pagkatapos ay umihip siya rito, ay nanggaway nga. طيب السحر يا اخوان ينعقد بأمرين: العقدة والنفث. Ang panggagaway o pangkukulam nagagawa sa magitan ng dalawang ito. Yung pagbubuhol ng sinulid o tali. Pagkatapos nun ay, pangalawa, hipan. Doon sa Suratul Falaq pa, nabanggit. شو؟ كل أمر ينعقد. لا لا نبين. طيب قال السحر ينعقد بأمرين: العقدة الثاني النفث. ليه العقدة يا اخوان؟ Okay. Una, nagagawa daw ang
ang pangkagaway o pangkukulam sa pamagitan ng pagbubuhol. Yun ang number one. Pangalawa, pag-ihip. يعقد الساحر العقدة لأنه يعتقد أن السحر هذا لن ينحل إلا إذا انحلت العقدة. طيب، فمن وجد مثلا سحر معقود أول شيء يفك العقدة فينفك السحر، هذا أول شيء. عشان كذا يعقد لكي لا ينفك السحر. كيف؟ إذا وجدنا سحر، إذا من وجد مثلا سحر معقود، سحر معقود، كيف يفكه؟ أول شيء تفك العقدة، إذا فكيت العقدة انفك السحر. كيف نجد السحر المعقود؟ لا، وجدته قدرا، وجدت مثلا لفافة، يعني مثلا وجدته في طريق لفافة مثلا فكيتها خيط معقود، لا. ربما أعتقد هذا سحر معقود. لا السحر. طيب أفصل لك إياه. الحين رجل ماشي حصل لفافة فيها شعر، فيها طلاسم، وفيها عقدة. يعني هناك أشياء، هذه الأشياء تدل على السحر، على أنه سحر. مثلا طلاسم، شعر، هذه تدل على السحر. فمن وجدها كيف يفك هذا السحر؟ بحل العقد. Nah. Okay. Kung sino man makakita daw ng seher, kaya taka ko paano makita ang seher? Seher na nakabuhol. Ibig sabihin pala, may mga palatandaan na yun ay seher. Halimbawa, may nakita kang lupit na pinuhol, tapos kasama doon yung halimbawa buhok ng tao, o kaya papel na mayroong sulat na hindi rin naintindihan. Yun ang tinatawag na talasim. Sa English, sa talisman. Okay? Na may mga nakasulat yun, parang mga drawing. Okay. Para mawala ng bisa daw ang kulam na yon o kaya panggagaway na yon, yung lupit na nakatali, mayroong makitang lupit doon na nakatali, halagin mo lang. يدور عليه. Kung nakabuhol, tanggalin yung kanyang buhol. وراح يأتينا باب النشرة، نشرح فيه كيف يحل السحر. At mayroon daw tayong chapter na ang title ay Nusra Bisad. لا، بالشين. Bishin. Nusra. نعم. Nusra. Ma maana Nusra? النشرة حل السحر. Aha. Mayroon daw tayong chapter dito ng title ay Nusra. Ang kahulugan nun, ang siya ng Nusra ay yung pagpapawalang bisa ng kulam o sihir. At inshallah matatalakay natin yun. طيب النفث يكون بالأدعية الشركية والاستعانة بالجن. Yung pangalawa, yung tinatawag na napat. Karaniwan, yung mga mangkukulam at mga manggagamot kasi at mga mangkukulam, isa lang yan. Mayroon sila na orasyon na binibigkas. At ang orasyon na yun, pati yung mga gawa at mangkukulam, hindi rin naintindihan yun. Pero yun ay mga orasyon na shirk at pagpapatulong mismo sa jinn. Ibig sabihin, gumagawa sila ng ibada sa mga jinn para magkaroon ng bisa yung kanilang kulam. يقرأ آية الكرسي. طيب النفث يكون ايش؟ يكون معريق بسيط جدا. هذا ما من الساحر هذا. لا، الساحر. الساحر لما ينفث، لأنه النفس الخبيثة يعني عرق اللعب يخرج من قليل جدا دون التفل النفث. حتى في الأفكار. هذا نعم. ang napat daw na ito, yun ay hinihipan sa pamamagitan ng pagbibigkas ng orasyong di mo rin maintindihan kung anong lingwahe ng orasyon na yun ay pagpapatulong sa jinn at may kalakip yun na laway na kunti na pinapalabas.
Alam mo yung paghipad, parang dumudura na mayroong lumabas na kukunti. Ah. فإذا حصلنا عودة مروي على مدى الأذكار. بإذن الله نأخذها. هي تقرأ آية الكرسي مع الفك، تقرأ آية الكرسي، لكن إن شاء الله نأخذ التفصيل في باب النشرة، نأخذ كيف حل السحر. طيب، ومن عقد عقدة فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذا دليل على إيش؟ على أن الساحر مشرك. Okay, dito sa hadith, ang sinumang nagbuhol ng isang buhol, pagkatapos umihip siya rito, ay nanggaway nga. At ito, tanda ng panggagaway, yung gawain ng isang tao na siya manggagaway nga, ginagawa talaga itong pagbubuhol at pagkatapos yung pag-orasyon na kung saan iniihip doon sa buhol. طيب، ومن تعلق شيئا وكل إليه، وأخذناه في باب. Tapos ng sino man nagsabit ng anuman, na tinutukoy doon ng pagsasabit, nilagay na rin dito ng translator, anting-anting. لا، باب Pinaubaya siya rito. Ibig sabihin, siya pinaubaya na doon sa anting-anting kasi doon siya nanalig. باب Ang panalig niya doon sa anting-anting, shit. ما الباب الثاني. طيب، المناسبة يا إخوان. Okay, yung connection nito sa ating chapter. بيان نوع من أنواع السحر وهو العقد. المناسبة بيان نوع من أنواع السحر وهو العقد، Okay. Yung kanyang connection daw, ito ay paglilinaw اللي patungkol. هو اللي يسمى العزيمة. Ang connection dito sa ating chapter, itong hadith na ito, ay paglilinaw patungkol sa mga uri ng seher o panggagaway na ang isa sa mga uri ay ang pagbubuhol at pag-ihip. يسمونها العزيمة. سحر العقد يسمونه العزيمة. Azima. إيه. Hindi ko alam kung ano ang translation ng azima. ما وجد. دور سبحان Ang itong buhol at ihip na ginagawa, tinatawag daw itong azima. O baka ito rin si malfarq bain al-azima wa talasim. ايش هو؟ malfarq bain al-azima wa talasim. الطلاسم كتابة غير كتابة. مفهومة. wal azima. العقد اللي هي العقد. Okay. Yung tinatawag na talisman, iwan ko sa English kung yun din ang pareho ang paglalarawan ng talisman o talasim sa Arabic. Yun ay papel na sinulatan ng lengguaheng hindi naman naunawaan. At yun ay mayroong epekto, kumbaga mayroong kapangyarihan na binigay ang angkin doon. Samantalang ang azima, ito yung lobid na binuhol at hinipan. طيب، الحديث اللي بعده. Okay, yung sunod na hadith. في حديث مسلم. ألا أنبئكم، الصفحة الثانية. Hal unabbi'ukum ألا أنبئكم mal'ad. ملعظة هي النميمة القالة بين الناس. أنبئكم أخبركم. العظة اسم من أسماء السحر. العظة. قال النمي. Okay. Ang translation niya dito ay kabulanan.
Al-Ab. Sa Arabic, isa daw sa pangalan, isa daw yun sa pangalan isa yun sa uri ng panggagaway sa lingwaheng Arabic. النميمة. Okay. Tapos binanggit dito, ito ay ang namima, yung chismis na pinagsasabi sa gitna ng mga tao. الفتح والكسر والضاء ساكن. طيب النميمة ايش هي النميمة؟ نقل الحديث على وجه الإفساد. Ang namima, ang salin ay chismis, yung pagkakalat daw ng salita na ang layunin ay magkalat ng kasiraan o kaguluhan. طيب Sa salita natin, pag sinabing chismis, hindi talaga mabuti din, ano? Pagkakalat lang din talaga ng kasamaan. Wala namang chismis na mabuti, ano? Okay. Kaya ang namima, sa lingwahe talaga na din chismis. لماذا النميمة تشبه السحر؟ ليه النبي صلى الله Ngayon, عليه bakit daw ang chismis ay naging panggagaway, sihir, kabilang sa sauri? ربما لأنه نشر الفساد. نشر الفساد. طيب ايش تسوي؟ تسوي حاجة دائما يسويها السحر. تفريق. التفريق. Ang dahilan daw kung bakit ang chismis ay sihir, panggagaway. Kasi ang layunin niya, paghihiwalayan, halimbawa, yung dalawang nagmamahalan. Paghiwalayan, kunyari, ang dalawa ang magkaibigan. Parang ganyan. Paninira. قال فيتعلمون ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Kaya yung aya sa Suratul Baqarah, pinag-aralan nila ang paraan kung papaano ang papaghiwalayan ang mag-asawa. Kaya, ang chismis, kunyari, pakalat ka ng chismis para magkaroon ng alitan ang mag-asawa. Kaya kabilang yun doon sa sihir. Kaya daw ang chismis, siya ay sihir sapagkat ito ay ang kanyang impluwensya, ang kanyang epekto ay paghiwalayan ang mga nag-iibigan. طيب هل النمام له حكم الساحر والسحر؟ Anong tanong, yung chismoso at chismosa daw, ang kanilang hatulan kaya ay magkagaya din sa mga manggagaway, mga mangkukulam? أنه كافر وحد ضربة بالسيف؟ Na siya ay kafir at ang hatol din ay kamatayan? Yun kaya ang hatol? ها؟ قال نفسه لأنه تأثير السحر. نفسه كافر وتضرب؟ ها؟ يعني أي واحد نم دحين قال أنه مجرد إثم. يأثم. نعم. طيب ايش قلنا هنا؟ وهناك أشياء يطلق عليها اسم السحر وليس لها حكم السحر والساحر. Okay, nabanggit natin doon sa taas na may mga bagay na sihir o panggagaway pero hindi ang kahatulan ay panggagaway at ang gumagawa ay manggagaway. ما يأخذ حكم الساحر في القتل يقتل ولا إنه كافر لكن مرتكب كبيرة. Kaya hindi siya pwedeng hatulan na siya ay manggagaway at hindi rin hatulan ng hatol ng kamatayan bagkos siya ay gumawa ng malaking kasalanan. أقول لك الآن مثال أي نعم بلسانه بلسان. سحر كلام. نعم إن من البيان إلى سحر. Ang daming mga manggagaway, ano? طيب المناسبة
يا أخوان ما يكفر مسلم حتى يرتكب ناقض من نواقض الإسلام وتنتفي عنه الموانع. Okay, tanda daw natin, hindi mo ituturing na kafir ang isang Muslim o na nasira ang kanyang pagiging Muslim hanggat hindi siya nakagawa ng isa sa mga nawaqidul Islam. Mga nawaqidul Islam, yung mga nakasisira sa ating pagiging Muslim. طيب هنا المناسبة. Okay, dito tayo sa kaugnayan ng hadith na ito sa ating chapter. Kaya pala ang translation dito ng translator kabulaanan kasi bula ang impormasyon ang pinalalaganap ng mga chismoso. Hindi katotohanan para magkalat ng kasiraan. Fake news. بيان أن النميمة نوع من أنواع السحر، لها اسم السحر، اسمها سحر، وليس لها حكم السحر والساحر. Okay. Ang connection daw ng hadith na ito na sinipi ng may akda na ang chismis ay isang uri ng seher. Kaso nga lang, hindi siya, ang kahatulan niya ay hindi panggagaway at ang gumagawa nito, ang hatol ay pamanggagaway. Yun ang kaibahan. طيب الحديث اللي بعده قل النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرا. يعني مقتبس الحدث هنا. Ito yung last na hadith. Ito na mula sa paglilinaw. Ang tinutukoy dito yung salita ay talagang may panggagaway. البيان الفصاحة والبلاغة. Okay, tinutukoy niya dito na bayan ng translation na ay paglilinaw. Yung talas ng dila galing sa pananalita, yung eloquente na dila, sabi ng propeta, ay isang seher, panggagaway, magic. Kagaya niya, halimbawa kanina, yung tendero, sa galing ng kanyang panalita, parang magic. Kahit wala kang planong bumili ka. وهذا يا أخوان مشاهد. تجد رجل يقلب الحق باطل والباطل حق. May mga tao sa galing ng pananalita, أسلوبه babalagtaran niya ang kabulaanan ay maging katotohanan. Ang mali ay maging tama. قالوا أسياسيون في الفلبين. لا الغالب فيهم كذا كلهم يؤثرون على الناس، لهم تأثير على الناس عجيب. المحامون كذلك. Yung mga attorney. طيب هذا إذا استخدم في الباطل فهو مذموم، أما إذا استخدم في الحق فهو محمود. Ang galing sa pananalita, kung ginamit natin sa kabutihan, ito ay mabuti. Pero kung ginamit mo sa kasamaan, siya ay magiging masama. المناسبة يا أخوان. Narapat din na pag-aralan natin ito. شيخ المناسبة. Okay, ang munasaba daw, ang connection sa ating chapter ng hadith. طيب Anal bayan min anwa' as-sihr. طيب كمل. هل الفصيح كذا ياخذ حكم الساحر يكفر ويقتل؟ Ngayon ang eloquente daw sa panalita, ang hatol ba sa kanya ay manggagaway? Nahatulan din siya ng kamatayan? Hindi. Kaya
kanyang kaugnayan sa ating chapter na ang galing sa pananalita ay kabilang sa mga uri ng seher. Pero ang kahatulan ay hindi panggagaway ang gawain ito at ang gumagawa o ang magaling sa pananalita, أن البيان ang hatol sa kanya ay hindi manggagaway. طيب هذه كلها اللي ذكرها المؤلف في هذا الباب من العيافة والطرق والطيرة والتنجيم والبيان وكذلك النميمة ذكرها لأن لها تأثير خفي على القلب كلها اجتمعت أنها تؤثر على القلب Ang mga bagay na ito, binanggit ng may akda, itong iyafa, tarq, tiyara, tapos yung bayan, ang tinutukoy na bayan, eloquenting dila. Okay, lahat ng mga ito, tinalakay ng mga may akda kasi ito ay nakaka-impluwensya, mayroong epekto sa puso ng tao. Kasama ang chismis, di ko nabanggit. فتأثيرها يدخل إلى القلب مباشرة Direkta siyang pumapasok sa puso ng tao. لذلك تجد بعضهم طير يجعله يفعل أو لا يفعل يتشاءم أو يتفاءل Kunyari, mayroon siyang parang pangitain na tinuturing niyang malas, automatic. Sinampalataya na niya sa puso. Kaya, ang plano niyang gagawin, hindi niya gagawin. Kasi malas. فلذلك جعلها المؤلف من أنواع السحر وبالنسبة للطيرة والتنجيم بإذن الله لها أحكام سنأخذها في أبوابها Patungkol doon sa at-tira at saka yung tanjim. Yung ano nga ang translation? Astrolohiya. Inshallah, tatalakayin daw natin yan sa iba pang buong lesson. Inshallah. أي سؤال يا إخوان؟ Kaya meron daw katanungan? Yung pagpapakit ng karisma, kasama din siya dyan. Oh. بالإنجليزية hypnotism. إيش هي الأبراج؟ هناك رقية رقية؟ نعم أي. ترقي مثلا للشخص وكأنه مثلا الهدف منها من هذه الرقية حتى لا تستطيع أن تركز على شيء أو ربما تنسى شيئا أو كأنك فقدت ذاكرتك هكذا. أنا دحين أرقي نفسي ولا كيف؟ لا، هناك من يرقي. يرقيني أنا. نعم. طيب يرقيني عشان إيش؟ عشان لأن بالإنجليزية hypnotism لا أدري باللغة العربية كأنه رقية. كأنه رقية. أو يفعل شيء ولا نسمع صوته فمثلا انظر إلى هذا الشيء وأنا أتكلم مثلا ثم لا هذه مجوز هذا التنويم المغناطيسي اسمه هو التنويم اللي يلف زي كذا ويبدأ لين ما يدخل في غيبوبة أو نعم، إغماء كذا. صح؟ نعم. لا ما يجوز هذا ما يجوز هذا بل إن كثير منهم هل هذا يستخدم من السحر يستخدم كثير منهم السحر فيه حتى السحرة يستخدموه كثير منهم يستخدم فيه السحر هذا ما يجوز الرقية يا إخوان لها 3 شروط طيب الرقية لها 3 شروط الشرط الأول أن تكون واضحة قالوا بعض أهل العلم قالوا باللغة العربية لا الأصل أنها تكون واضحة مفهوم الكلمات الإنجليزية. أيوه وتكون بأدعية بالقرآن وأدعية ليس فيها شرك الثالثة أن يعتقد أن الشافي هو الله عز وجل وأن هذا سبب Okay, tandaan daw natin yung tinatawag na ruqiyya. Ang ruqiyya na alinsunod sa batas ng Islam
Una, ang lingwahe ay nauunawaan. Plus, ang nilalaman ng ruqya ay mabuti. At ang ruqya, ayon doon sa itinuro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero yung iba pang mga ruqya, kagaya sa parang mayroong mga binibigkas na hindi naman naiintindihan, at ang tao ay parang mawawalan ng konsentrasyon, nawala yung kanyang isip. Yun ang hypnotism, ano? Yun ang epekto ng hypnotism. Yun ay hindi pinahintulot at ginagawa din yan, kabilang ginagawa din yan ng mga manggagaway. Isang ore yun ang kanilang panggagaway. كثير حتى أنت لو تسأل يعني إحنا لما أخذنا متى يكون السبب سبب شرعي ومتى يكون سبب شركي. الأسباب الشرعية أخذنا لها شرطان. الشرط الأول أن تكون من الكتاب أو السنة. الشرط الثاني أن يقرها أهل الاختصاص. أهل الاختصاص في هذا الشيء أهل الطب يقولون هذا فعلا صحيح. وضربنا مثال البنادول. قلنا البنادول كل الأطباء يقولون أن هذا مسكن. Okay, nung nakaraan, na kung maalala nyo, natalakay natin yung tinatawag na iba't ibang mga kadahilanan o kaya mga gawain. Na ang mga gawain nito o mga kadahilanan, mayroong dalawang kondisyon. Una, sang-ayon sa na mayroong dalil. Ayon sa batas ng Islam. O kaya, pangalawa, mayroong napatunayan siya ng mga taong dalubhasa doon sa iba't ibang, kunyari, sa panggagamot. Halimbawa, sa medisina. Halimbawa, gumawa ka ng isang bagay na hindi naman pinatunayan ng mga manggagamot na nakakagaling. At wala namang batayan sa Quran at Sunnah na kabilang siya sa mga gawain o kadahilanan para ikaw ay gagaling. Yun ay siya ay magiging shirk. Halimbawa sa amin, iwan ko sa inyo sa paniniwala namin doon sa aming lugar, kapag ka kumakain na tinik ng isda, yung natinik na yon, palihim na lalagyan ng tinik yung kanyang ulo, papatong ang tinik sa ulo, para matatanggal yung tinik doon sa kanyang lalamunan. Ngayon, ang paglalagay ng tinik sa ulo, napapatunayan ba ng mga dalubhasa sa medisina na makukuha yung tinik sa lalamunan? Wala siyang koneksyon. Wala siyang koneksyon. Plus, wala rin siyang dalil mula sa Quran at Sunnah na paraan yun. Na paraan yun. O kaya, yung mga pagsusuot ng pulseras para hadlang daw sa anumang mga kasamaan. Okay? Para hadlang na ikaw ay hindi magkakasakit. Sa amin din mayroong yung mga bata, sinasabitan ang damit ng parang mga tatsulok na panangga daw sa usog. Panangga sa usog. Hindi magkakasakit yung bata. Kaya tanda natin yung dalawang kondisyon. Na anumang mga kadahilanan o gawain, kinakailangan may dalil. Pangalawa, kung walang dalil, napatunayan ng mga dalubhasa doon sa anumang halimbawa sa medisina. Na yun ay bahagi sa pagaling ng tao. Kagaya kunyari, alam natin ang Panadol. Na binanggit niya. Ang Panadol na patunayan, naggamot sa, gamot sa lagnat. Gamot sa sakit ng ulo. فتنة لا واضح. Okay.